Hello po sa lahat. Gusto ko lanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ako pala Nika, 30 years old. May asawa at kasal kami. May 4 na anak. Isang mangingisda ang asawa ko. Dahil sa hina ng huli. At dala na rin sa kahirapan na pagpasyahan ng asawa ko na mag-abroad na lang. Sumama siya sa pinsan ko sa ibang bansa. Nagdaan ang ilang buwan ay maayos naman ang relasyon namin. Kahit malayo siya nagpapadala siya ng pera. Para sa mga bata at pagpapagawa sa bahay. Imbes na ipagawa ko sa bahay ko. Naglalaro ko ako. Habang tumatagal. Parang naghahanap ako ng eng-eng. Parang gusto uli maranasan ng aking katawan. Kasi ilang buwan na rin ang lumipas. Wala sa tabi ang asawa ko. Gusto rin lumigaya. Isang araw nag-aya ang mga pinsan ko. At mga kaibigan inuman daw. Pumunta naman agad ako. At iniwan ko mga anak kay mama ko. Kaya go lang. Pagdating ko maraming tao. At iba't iba pa kasama namin para bang may party. May isang lalaki na lumapit sa akin medyo bata pa. May itsura at malaki ang pangangatawan at gwapo. Lumapit siya sa akin tinanong niya. Pwede ba mahingi number ko? Wala akong alinlangan binigay ko agad. Tapos mga ilang araw nagdaan naging ka-textmate ko siya. Hanggang sa may nangyari sa amin. Hindi lang isang beses na sundan pa ng pangalawa hanggang umabot ng 2 buwan. Iba kasi pag Kateng Katika na. At magaling siya pagdating sa eng-eng. Bata pa kasi. Hanggang palagi kaming nag-eng-eng. At palihim na umaalis ng bahay. Ang sarap grabe sa kanya lang talaga ako nasusol. Yung pagkamis ko sa asawa ko. Napunan niya. At ang tindi pa. Di ko akalain na kahit may anak na ako masasaktan ako bawat eng-eng namin. Sino ba naman ang hindi sasaktan may nakalagay na Jolan sa 45 niya. Hindi nagtagal na karma ako. Nabuntis ako ng lalaking yun. At nang nalaman niya na nabuntis ako. Agad naman siyang tumakas. Nalaman ito ng mga pamilya ko. Kasi di na matago yung paglaki ng tiyan. Puro masasakit na salita ang mga naririnig ko mula sa kanila. Isa na doon ang nakakahiya ka. At isinumpa ako sa mismong pamilya ko. At nalaman ito ng asawa ko na nasa abroad akala ko uuwi siya pero. Hindi pala. Akala ko hihiwalayan niya ako. Thank you. Pero hindi pala. Sa pagkakamali kong yun hindi ko lubos maisip na tatanggapin pa rin niya ako. At ang pinagbuntis ko, alam kong mali ang nagawa ko dahil sa kagustuhan kong lumigaya uli. Sa ngayon malaki na ang bata. Tinuring rin naman na anak niya. Nagpapadala pa rin siya ng pera sa amin. Simula nun natutunan ko makontento sa isang bagay na mali. At laking papasalamat ko sa aking asawa na kahit gaano man kalaki ang naging kasalanan ko. Ay pinapatawad niya ako. At napakabuting asawa. Kaya nagyun namuhay kaming tahimik. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sana wag niyong tularan. Salamat. Hello, friend.